pahapon ito is the seventh principle to grow. Kailangan lumubog tayo. Kailangan yung mga obstacle, yung mga problema, malampasan po natin yan. Bakit? Dahil mismo sila Joshua, nung ibigay sa kanila ang lupang pangako, ano po? Mayroong nakatira. Ano ang mga nakatira doon? Mga Canaanite na malalaki. Mga higante, 12-footer. Ang sabi ng Biblia. Bakit ganun ang Diyos? Kung bibigay din lang, bakit kailangan meron pang paglabanan? Kailangan meron pang sakupin? Kailangan meron pang talunin? Ang lalaki pa naman ang tao doon. 12-footer. Pero yung mga higante. Kaya dito po mga magulang kapatid, ang lesson po dito, kung paano tayo makakarating sa lubong pangako? Paano tayo makakapunta roon? Amen? Kaya kailangan, dito pa lang sa lupa, sa pagmamagitan ng pag-aaral salita ng Diyos, tayo po ay magsilago sa ating pananampalataya. The seventh principle to grow. Number 1. Una po, makikita natin, is the ingredients. Kailangan magbago tayo. Bakit mo? Dito mo sa pagkakataong ito, sa verse 1 and 2, pagkamatay ni Moises sa lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua, na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. Bakit po? Anong sitwasyon to? Meron silang mindset, meron silang pagdadalang hati. Bakit namatay na yung lingkod ng Panginoon na si Moises? Amen? Pero ano sabi ninyo? Ngayon humanda ka, alam kong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain, ibinigay ko na sa kanila. Tignan niyo po, past tense, ibinigay ko na sa kanila. Inaari nila lang kanila yun. Kaya lang meron dapat silang paglabanan. Meron dapat silang makonter. Meron silang dapat malampasan. Kaya hindi po sa buhay ng mga Kristiyano. Maaaring tayo po, na maganda ang kondisyon natin, ang ating pamumuhay, pero yung pananampalataya naman natin, ay maaaring nanlalamig tayo. Maaaring nalulungkot tayo. Maaaring meron tayong mabigat na problema sa buhay kaya hindi tayo makatawid doon. Bakit? Dahil sa dami ng problema sa buhay natin. Pero dito, ginising muli sila ng Diyos na sabi, humayo na kayo, magsitayo na kayo, at kayo tumawid na sa ilog Jordan. Tama na ang pagdadalamhati. Tama na ang mga kalungkutan. Hindi na kailangan magkaroon tayo ng changes. Baguhin na natin yung style natin, baguhin na natin yung pagiging tamad natin, baguhin na natin yung prayerlessness natin, baguhin na natin yung walang pananampalataya tayo sa Panginoon, baguhin na natin yung konting umula, hindi tayo dadalo, mawalan tayo ng konti, alang-alang na tayo sa buhay. Baguhin na natin mga kapatid. Bakit? Pinagkakanda na kayo ang church, pinagkakanda na ng Panginoon, malapit na akong dumating. Anong ginagawa ng church? Anong ginagawa ng mga believers? Anong ginagawa ng mga mananampalataya? Still namumuhay pa rin saan? Sa kabiguan, sa kalungkutan, pagsiself-pity sa buhay. Mahirap ako isinila, mahirap din ako mamamatay. Pati dito po sa sitwasyon ito, alam niyo po ba, kung titignan po natin ito, ang sabi ng mga Bible scholar sa komentaryo, sila daw ay sila ay nalulungkot, sila ay nagdadalamhati dahil sa ang kanilang leader na tinawag at pinagkatiwalaan ng Diyos ay namatay na. Kaya nakakala nila tapos na ang lahat at wala na. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Meron akong bagong ilagay na leader sa inyo. Si Joshua ang magpapatuloy para kayo dalhin doon sa lupang pangako. Hindi natatapos ang gawain ng Panginoon at hindi pa natatapos ang Diyos sa bawat sa atin.
Amen? Kaya kalalasan mga problema dito sa buhay, pag hindi po natin ito na-handle at hindi tayo nagbago, hindi natin ito na-handle ng tama, no? Maaaring masiraan na tayo ng bayan. O mamaya tumalo na tayo sa building. Ang mga commercial right. Tingin ba? Ang trabaho. Ang daming gumagraduate. O ilang hindi ko na naman ang gumraduate ng nursing kung nakaraan, 45. Pero ano ang sabi ng mga nag-aaral about labor? Wala na naman kung mapasukan. Kaya marami nag-a-upload, isa-upload ko, nag-i-edit na rin. Dahil sila mismo, no? Pero di sa kanila, wala rin trabaho. Kaya kung titignan po natin mga kapatid at gulay-gulayin ang salita ng Diyos, nangyayari na ang mga bagay na palatandaan na mapapagpat na kahirapan ang daigdig. At kung wala kang salita ng Diyos na magiging hari sa iyo, at kung wala kang salita ng Diyos na magiging direction mo sa buhay kayo kapatid, maaaring bumigay ka at maaaring ikaw mismo, no, ay mawalan ka ng pag-asa. At kapag ang pag-asa ang nawala sa iyo, kapatid, wala nang lahat. At kapag ang pananampalataya ay nawala rin sa isang pananampalataya, itigil ka na at taupaya mo na ang lahat sa kaaway. Alam naman natin na ang trabaho ng diablo ay malira, mawaksak at pumatay. Kaya marami po ang napapahal. Kung ano yung pinapagawa natin ng Diyos, dapat nagkakaisa po tayo ng kaisipan, nagkakaisa tayo ng layunin na makarating doon kung saan naroroon ang Panginoon. At lupang pangako na yun ay yung buhay ng walang hanggan na inilaan para sa mga magiging tapat na mga mananampalataya. The changes. Kapatid, kapag hindi po tayo nagbago at wala tayong hindi tayo nagpupusige para magbago. Yung mga ginagawa natin ng katamaran, yung ginagawa po natin ng mga dineded pa natin, ang mga dapat gawin, hindi natin ginagawa. Kapatid, baka tayo mag-iwan. Amen? Sinasabi ng salita ng Diyos, be holy because I am holy. Pero marami pa rin ayaw magbago. At ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, pero mabalik pa rin sa lumang pagkatao. Kapatid, this is the time na tayo po ay magbago. Amen. Gusto mong baguhin ang mundo, gusto mong baguhin ang kapitbahay mo, gusto mong baguhin ang barangay ninyo, ang kinakailangan tayo mong baguhin ay ang iyong sarili. Bago natin mabago ng iba, tayo muna ang magbago. Baka mamaya turo tayo ng turo sa iba, hindi natin alam yung 4 na daliri ay nakaturo sa atin. Amen.